Inirekomenda ng kasuhan ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldy Co. Posibleng hindi nga o posible silang managot sa mga kasong plunder, graft at direct bribery kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ang buong detalye sa report ni JC Cosico. Kahong-kahong mga dokumento ang bit-bit ng mga tauhan ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman kanina. Yan ay para irekomendang kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga naging basehan nila sa referral ang mga isiniwalat ng umano'y dating security consultant ni Zaldy Co na si Orly Guteza. Setyembre nang ibunyag ni Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang personal na paghatid ni umano ng male-maletang kickback money sa bahay ni Romualdez. Mula raw yan sa flood control projects. These are sworn testimonies under oath sa Blue Ribbon Committee and they are linked with our investigation and also the ICI's investigation. Kinumpirma din yan ni Zaldy Co sa kanyang video statement kamakailan. Pero dahil hindi raw ito sinumpaan ng dating mambabatas, hindi isinama ng DPWH at ICI ang mga pahayag ni Co sa joint referral. Hirit nila sa dating congressman. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na na kami sa siya. kanya. Umuwi na siya. Isinumite rin ng DPWH at ICI sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga na kontrata mula 2016 hanggang 2025 ng SunWest at Hightone Construction and Development na iniuugnay kay Zaldy Co. Yan ay para maisama na rin sa investigasyon. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker. Si former Congressman Zaldy Co ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Kailangan silang sumunod sa mga batas. Hindi pwedeng hugas kamay dito. Otherwise, dapat hindi nila tinanggap yung responsibilidad. Sa ilalim sa fact-finding ng Ombudsman ang joint referral ng DPWH at ICI laban kina Co at Romualdez. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Samantala, mismong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing ipinasa na sa ombudsman ang mga impormasyon tungkol kina Romualdez at Zaldy Co. Sa isang video message bagong press con ng DPWH, sinabi ni Marcos Jr. na posibleng maharap sa kasong plunder at indirect bribery ang pinsan na si Romualdez at si Co. Tiwala naman po ang Pangulo na susunod sa ebidensya ang ombudsman. Dati nang itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa flood control scandal. Nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.